Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Walang balita kay Idol, no? Wala tayong walang galaw. Anyway, mamayang gabi mag-ano ako, no? Mag-upload ako nung ghost hunting namin. I don't know kung interesado kayo. Alam ka naman magmakaawa ako sa inyong panoorin nyo. Kasi yun ang content ko bago ako bumalik kay FLM. Masaya naman. Kung try nyo lang, siguro mga 2 minutes kapag hindi nyo nagustuhan, di wag nyo panoorin. Anyway, kahapon, 'di ba sinabi ko yung kung gusto niyo makita yung trailer, i-PM niyo ko. Kaya lang mga men, no, pinagalitan ako eh. May mga napasahan akong iba, hopefully wag niyo i-leak yun. Kasi marami nagpi-PM sa akin na na yung minsan dami account na nanghihingi ng kopya, no? Sorry mga men ha. One of these days, no? One of these days, baka pwedeng i-upload na pag natapos ang lahat ito. Kasi sa ngayon, mukhang mainit eh. Napagalitan nga ako eh. Sorry ha. Pero may napasahan ako eh, yung mga unang nag-PM sa akin. Sana wag nyo na lang po i-leak. Diba? Pare-parehas tayong mayayari pag nilik nyo. Kahit i-upload nyo sa So, yun lang mga kababayan. I'm so sorry, no? Kasi pero yung sa trailer kasi na yon, kung titingnan niyo yung yung in-upload ni Sir FLM na na video niya. Yun din naman. 'Di ba katabi niya si Rafael Rosel, yun din. Naglalakad lang si Rafael Rosel. Tapos biglang beso-beso kay Imelda. Maganda lang ng pagkaka-edit. Talagang FLM na FLM lang yung galawan niya doon. Anyway, no. So, dahil sa kawalan ng content, kaya FLM kasi walang ginagawa. So, meron tayong babalik tanawin. Si Fuji News nag-upload ng letter. Ito yung letter na galing sa kulungan noon. Ito yung way niya kay Inay Mary Ann na ewan ko no. Kasi nung time na every time kasi na may mga malalapit yan na pwedeng mag-finance sa kanya, ang tawag niya talaga kapatid. Kapatid talaga para ma-feel nung kausap niya na special sila. Kapatid. So ito yung pinablish ni Fuji News. Naalala ko ito eh. Pinakita na ito somewhere. Si Inay Mary Ann din ang nag-ano nito. Ang publish nito nung nabubuhay pa. Si Inay Mary Ann po ay patay na. After nito, no, ilang minuto lang naman 'to reaction natin. After nito, ipapakita ko sa inyo yung paglalahad ni Inay Mary Ann sa press conference. Kasi kakasuhan ito sa FNB biglang namatay sa di malaman dahilan kasi nagkaroon din ng issue kay Inay Mary Ann no, na na-involved din sa parang investment scheme. Talagang totoo yung yung balita na pag nadidikit kay Sir Norman Husin, iba yung nagiging takbo ng buhay. So ito yun, no. Dito makikita nyo dito sa letter na to. Nakalagay dito, Dear Mary Ann and Nestor, please give Avi Siwa. Si Avi Siwa, ito yung no, yung nakakasama niya sa hotel ngayon. Ayaw ko anong business nilang dalawa. Pero alam ko yung Avi Siwa na yon, parang nagka-issue na rin dati yan eh. Kung i-research mo, no, ano ba yan? Avi Siwa. Na-aresto na rin ito dati eh. Ayan oh, ito yung mala artista talaga. Ayan siya oh. So alam mo na pagka talagang mga kabarkada ni Idol, 'di ba? Actress to at model. Tingnan natin yung issue dati nito. Ang nangyari parang nakapangutang si FLM dyan noon.
Ayun, oh. Sabit din sa test kits. Aktres-aktresan kinasuhan ng panluloko sa bigas. Naku, bigas. Ito ay May 31, 2020, oh. Worth 4.4 million. Ito yung si Abby Siwa na recently lang nung nag-i-stay si FLM sa hotel, nakakasalamuha din ni hotel to eh. Magugulat ka na naman sa headline nila na actress na huli ng NBI sa pagbebenta ng test kits. Ang pumasok sa isip namin, sino namang actress ang gagawa yan? Actually, hindi namin kilala sinasabi nilang Avi Siwa. Ni hindi nga namin namumukhaan yon. Yun pala, naging host siya ng isang gay TV show nung araw. Ang Out. Tapos nakagawa yata siya ng 2 indie sa Viva na straight to video pa. No? Anyway, ito yung si nagkaroon siya ng kaso din ng mga barkado talaga ni Sir Norman Mangusin eh, no? Puro ganyan. So ito yung nakalagay dito sa letter na inutangan niya nung nasa siya. Ayan, no? Please give Abby Siwa 200k today. And 300k after 5 days. Naalala mo ba yung tumawag ako sa'yo asking for 500k? Galing para may patago. Ito na yon. Para yan sa kwarto ko. Sa kanila ako lumapit nung nabartolina ako. Salamat at ako na ang bahala paglabas ko dito. Maraming salamat. Matatapos din ito. Nestor and Mary Ann at sa inyong lahat. Remember, kayo lang ang pwedeng sumalo sa lamesa ko pag natapos ito. Yan ang mga yan ang mga gustong-gustong marinig ng mga follower. Actually siguro kasi yung image kasi ni Sir Norman Mangusin nun, hindi naman natin maikakailan na talaga namang siya. Hirong-hero talaga siya nun. Sa majority ng mga Pinoy nun. Kaya pag ikaw ang napagsalitaan ng isang pandemic hero ng mga ganitong pananalita, para ka nasa alapaap nito. 'Di ba? Agbiag. Ano yung agbiag? FLM. June 4, 2020. Yung mga ganitong pananalita. Feeling ko ganyan rin na sinasabi niyo sa mga mommies. No, yung common yan, yung sumalo sa lamesa ko. Si Sir David Ilagan ganyan din na sinabi niya eh. Yung mga sa hapagkainan, di ba? Parang last supper ang datingan. Now, si Inay Mary Ann, maraming na naman sa kanya nun. At nung dumating yung time na para nakakahalata na siya, umalis siya eh. Pag alis niya, siguro kung na-interview ni Sir MG yun, si Inay Mary Ann, same na same ang pattern ng kwento kay Sir Erwin The Kings. Sino pa ba yung kay Boss Makmak Pablo? Alam mo yung mga common na nun? Common na pattern nun. Yung pag umalis, yung babanatan ka na. Uutusan na yung mga kasamahan na banatan sila. Ganyan na ginawa kay Inay Mary Ann nun. Kaya dito, ipapakita ko sa inyo, no? Well, wala tayong makontent ngayon kay Sir Norman Mangusin wala kasi nangyayari. Pero para ma-refresh yung may mga hindi pa nakakapanood, 'di ba? Idudugtong ko dito yung video kung saan nilalahad ni Inay Mary Ann yung saloobin niya after neto na nagkaaway na sila. Kasi siya lang naman talaga yung, naalala niyo yung mga time na pumunta yata sa Tondo ito, si Inay Mary na namimigay ng bigas, tapos nasa opisina si FLM. Talagang niya to, right hand niya ito, si Inay Mary nun. Ganyan siya, kausapin nun. At naniniwala ako, ganyan din kausapin ngayon yung mga nagsasakripisyo sa kanya ngayon. Diba? Hindi ko talaga maintindihan minsan kasi ito
Alam ito ni ano ni Sir Ed Caluwag, 'di ba? Kasama ko si Sir Ed Caluwag minsan. Alam kasi ni Sir Ed Caluwag na skeptic talaga ako. Si Sir Ed Caluwag, naniniwala do sa mga orasyon, sa mga ano. Ngayon, kung napapansin ko tong mga the way siya anuhin ng mga supporters niya, the way siya suportahan, parang naniniwala na rin ako eh. Na ano ba, may black magic ba na kung tutuusin mo, no, hindi naman sa pag-ano, ako hindi naman ako kagwapuhan, di ba? Pangit, kaya nga nakamaskara ako eh, di ba? Hindi na, pero sa itsura ni Sir Norman Mangusin, yung ganon, tapos, magkakaroon ng parang karisma para anuhin siya, ah, paniwalaan at ibigay kung anong meron ka. Kadalasan ganun yung nangyari. 'Di ba? Kaya nga hindi ko talaga lubos maisip paano nangyari 'yon. Ito ha, hindi naman mami, wag ka magagalit sa akin ha. Ang nanay ko medyo ayoko naman sabing aang-aang. Inosente sa mga ganyan. Pero pag yun ay sinabihan mo naman sa ganyang bagay, nakikinig naman, gagano naman yung nanay ko. Yung pag pinaliwanag, ganun ba yun? Ganun. Lalo na pagka makatwiran yung sinasabi mo, huwag kang maniniwala dyan, yan ay trickery lamang. Diba? Pero itong mga tumini, alam mo yun, yung sinampal-sampal mo na sa mukha nila yung evidence na may ano. Tapos pagka halimbawa, nagkataon na dumating na yung time na nagkabukingan na ano, yung parang hindi na nila matolerate kung ano yung ginagawa sa kanila. Yung biglang magi-snap na lang na gano'n na, teka, marami na wala sa akin. Marami na wala sa akin. Biniktima ako. Na kung tutuusin, matagal na sinasabi sa'yo yan noon pa. Di ba? Kaya ano eh, ano ba yan? Hypnotismo ba yan? Or ano? Dahil ba sa pananalita? Si ano, meron kaming nakausap no, si Ma'am Sharon. Yung naging girlfriend ni Sir Norman Mangusin sa Australia. O napanood niyo yung ano na yung istorya na yun, yung pinuntahan niya sa Australia dati. Yung gumastos ang papuntang Australia. Maganda yun si Ma'am Sharon. Ang nung nakausap namin yon, bakit parang na-inlove ka? Kasi ito daw talaga si Norman Mangusin. Pag the way daw siya talaga magsalita eh. Yung kahit pa sabihin mo daw na mali-mali ang grammar, yung parang ano ka, mararamdaman mong special ka pag narinig mo yung pananalita niya. 'Di ba? Kahit na ganun yung itsura, yung mga babae, ganun ba kayo pag nadala kayo? Sa bagay sa inyo, no, hindi naman kayo masyadong visual, di ba? Meron sa inyo naghanap ng pugi, pero pag kayo ay pinagsalitaan na ng, alam mo yon, yung parang special na special, parang kahinaan nyo ba talaga yon? Anyway, no, puputulin ko muna to kasi wala na tayong mapag-uusapan pa eh. Ire-replay ko na lang yung kay Inay Mary Ann na interview. Siya na yung magkwento. Siya yung sinulatan neto ha. So, ito na si Inay Mary Ann. So, ito po ang team na gumalaw for the Pateros. Merian Victory, kaway. Hi! Ay sa inyo, maraming salamat. Nestor, kaway.
Si Cheska, binubugaw ko sa'yo? Putang ina mo, Yama? Gago ka ba? Ano gusto mo? Habang buhay kong problemahin yung magiging apo ko? Tikba lang? Mayaman challenge o mambudol challenge? Ano ba ang tunay na advocacy mo? Ang tumulong? Ang samantalahin ang pandemic at pangangailangan ng sambayan ng Pilipino? Ang pananakit mo ng bigas para sa totoong advocacy mo? Ang mambudol? Norman Mangusin. Ang dami mong ginamit na pangalan. At ang pagkakataon na to is opportunity na manawagan muli kay Tatay Digong. Tatay Digong, tulungan niyo po kami mga biktima ni Norman Mangusin na nagtatago sa kanyang mga supporter ng mga OFW na hanggang ngayon ay nabibilog ang kanilang mga ulo. Ginamit po ang pangalan nyo ni Norman Mangusin na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan nyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso. Sa pamamagitan ng mystery girl niya na nangangalang Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yon. At naging dahilan kung bakit po nag-release po ako ng pera at tinulungan siya. Ma'am, putulin ko po kayo. Bakit po tayo nagkakawalat ngayon? Ano po ba yung nakikita nyo na scam sa inyo at sa iba pang sumali sa kay Leo Mark? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera kundi dignidad. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon, na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron silang FFCI na tinatawag o FNM Family FNM Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Umabot po ito ng milyon-milyon. Pero wala po silang mapakita na transparency kung ilan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni Norman Mangusin. Ay maiintindihan ko po kung magagalit kayo, pero maiintindihan nyo po ako at the end of time na kayo po ang inililigtas namin dito. May mga OFW na pong may reklamo. May mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCI na to. Linawin natin naman si Norman Mangusin ay siya ay si Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos, ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone na mag-ingay sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamulin sa mayaman challenge at the end of time ay putangan o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Magkano po ang nakuha sa inyo? Ang nakuha po sa akin, sa akin lang, ang hindi nakalista ay 2.3 M. Bakit po kayo naglabas ng 2.3 million? Dahil na sa magandang deal niya sa akin, na hihiram siya ng pera sa akin, pambibili ng
Nung una pa lang from the start tayo magbibili ng bigas at kalabasa at ibibigay niya sa akin ng May 30. Subalit siya nga inakulong ng May 19. Bakit ako nagtuloy sa pagtulong? Dahil nga na-capture na po niya ang aking emotion at nangako na siya ay mayaman, siya ay may mga ginto, at sasampung doblehin niya ang nakuha niya at mga nawala sa akin kapag siya po ay nakalaya. At meron po akong ebidensya. Gaano po kayo marami sumali sa Mayaman Challenge? Marami kami sumali sa Mayaman Challenge. Yung mga iba natatakot pa na lumabas. Pero may mga kausap na po ako. Gaano karaming bigas po ba? Ilan tonelada ang naipamigay at ano pa yung mga ibang item? Ang kalabasa ay hindi ko alam kung eksaka, pero minsan isang buong truck, minsan kalahating truck lang. Yung mga bigas siguro maabot na mga 300 sacks, 200 sacks. Yan ang mga pinamimigay niya. Para po saan yung pinamimigay nito? Para daw po sa pandemic, para sa mga sa taong bayan. Pero yun po ay masakit nagamit ang pandemic namugunan para sa sariling pangangailangan. Ngayon nakakulong na siya, nagpa-function pa po ba? Yes, nagpa-function pa po. Dahil ipinadadala ang pera sa pangalan ni Mr. Dong Batalan. At patuloy pa rin pag-ooperate nila sa YouTube channel niya sa pamamagitan ni John Chutan. Yes ma'am, ano po ang babala nyo sa mga kababayan nating OFW, yung mga kababayan nating naniniwala sa aktividad ni Marcos dahil kahit hindi siya Marcos, ano po yung babala nyo? Ang babala ko, simple lang po. Magmasid po kayo. Kaya ayaw po ni John Chutan na manood kayo sa mga expose namin kasi nakalapag po doon ang ebidensya. Naiintindihan ko po kayo. Dahil napunta po ako sa sapatos nyo na nagulag ako. Kayo po ang main concern po namin dito. Kung gusto nyo po tumulong, pumunta kayo sa barangay nyo. Magpadala kayo sa kamag-anak nyo. Dahil sigurado pa makakatulong po kayo. Kaawaan nyo po ang sarili nyo dahil hindi po madaling maging OFW. Para lang ipadala. Habang kayo nagkukudkud ng Inodoro, ang sekretarya ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin, ang hahaba ng kuko. Habang kayo hindi kayo makapag-ayos sa sarili nyo, todo make up. Okay ma'am, magsasampa po ba kayo ng kaso? Yes, this Thursday, magsasampa na po kami ng kaso. At next week, Ano pong kaso ang sasampa na? At gaano po kayo karami na magsasampa ng kaso? okay, ako muna ang mag-start ng kaso at yung mga victim ay next week po sila magbibigay ng kanilang mga affidavit. Okay. May effect po ba sa national election? Ano, Yes. Ano po ang epekto? Dahil tatakbo daw siyang senador. Kahit po nakakulong. Yes, dahil nakukulong. FNM lang ang malakas nga daw pero hindi makalabas. I mean, tatakbo siya ng Senado, yun po talaga ang gusto niya. Ang tumakbo sa Senado. Yun po ang gusto niya, yun talaga yun. Dahil noon ay naging losing candidate siya. Ngayon, nagingay sa SOCMED Dahil gusto niyang tumakbo sa Senado at minsan niya na ako nakoperan na magkaroon kami ng party list na number 2 nominees ako. Ang hatian na sabi niya, pag sure na naman nanalo tayo, ang hatian, 70% akin, 30% sa project niyo. Sa inyo, bahala na kayo. Ganun po ang isang Norman Mangusin, a.k.a. FLM. Okay. Okay na. Ma'am, yung palinaw lang doon po sa doon po sa babala po ninyo na tama po ba na may gumagamit pa rin o ginagamit pa rin yung pangalan niya at influensya niya para makapag-solicit ng pera to support Inday? Tama po ba? Hindi. Ito, sige, i-ano ko na lang, expose ko na yun. Opo. Okay, sige, go. Sige po. Okay, nananawagan din po ako kay Inday, kay Mayor Inday Sara Duterte po. Mayor, sinisira po kayo ng isang Norman Mangusin o FLM sa pamamagitan ng sinabing trapo po kayo. At kay Senator Manny Pacquiao, Sir, Mr. Senator, sana po magsalita kayo at maklear ang pangalan nyo dahil ipinagkakalat po sa SOCMED
ni Norman Mangusin, aka FNM, na may utang daw po kayong 1.7 billion. Magsalita po kayo, sir, para malaman ng sambayanan ang taong bayan dahil ito po ay malaking kasiraan sa inyong pangalan. Pero yung solicitation doon sa to fund Inday Sara na movement or... Wala namang ganun diba? Walang ganun. Solicitation yon para magtingay yung pangalan niya sa pamimigay niya ng bigas. Hindi na po kanya galing ang pera. Galing na po sa OFW. Tapos ang dadali niya yung pangalan niya. Okay na? Yun. Meron ka pa, Gary? Okay na ako doon. Nakalad na ako. Nakalad po kayo kanina. Okay. Kasi ang News 5. Miss Fine. Para makalo. Okay na po. Ma'am, kung yung binabanggit natin, ma'am, na sabi nyo nga kanina, may 1.8 billion na utang si manufacturer na ebidensya pa tayo na pwede ipakita sa amin. Yes! O, Miss, para naman meron kami yes, ibibigay ko po sa inyo ang ebidensya. Yes, po. Okay, ibibigay ko po sa inyo ang ebidensya na nagsasabing may utang si Manny Pacquiao sa amin mismo sa kanyang bibig. Yung mga OFW mo na sinasabi nyo nagre-reklamo, yung mga, pero kaya ko tayo pwede ipakita. Yes, meron din. Na nagre-reklamo sila. Yes, meron din. Meron din po. Meron din po ako ipakikita. Pero kung sa kabila ng, di ba, sabi nyo nakakulong niya, bakit patuloy pa rin kaya yung mga pagtulong niya ngayon? Saan mo kaya nagagaling yung pera niya? Sa OFW. So patuloy pa rin po yung pakihingi. Patuloy pa rin po. Patuloy pa rin po. Kaya sila gumagamit o at sa super chat, no? Yung super chat na yon is yun ang ginagamit nila para sa kanilang mga sarswela. The more issue, the more super chat ang ginagawa ng mga OFW natin na nabubulagang pa. Ma'am, ano pong mensahe nyo sa mga OFW para hindi na po sila maloko ng binabanggit yung FLMN? Try to research. Research po tayo. So, parang sinasabi nyo, ma'am, maling tao si FLM. Maling para tao po. ibig sa'yo ng tulong dyan. Maling tao po ang isang Norman Mangusin Opo. na may kaso ng estafa, Opo. na may record ng pag-i-scam. Try to research. Kahit sa Google na lang i-type nyo, Norman Mangusin, lalabas po lahat doon. Ma'am, kumagat kayo dun sa Mayaman Challenge. Ngayon naman po, ma'am, nakakulong siya. Ano naman po kaya ang challenge nyo kay FLM para ma-challenge naman yung mga kasama niya? Ang challenge ko kay Norman Mangusin, kasi sinungaling siya, magsabi ka naman ng totoo. At ang So, challenge totoo ko sa'yo, challenge. magpakatotoo challenge. Hashtag magpakatotoo challenge tayo, Norman Mangusin. At least lang, huwag nilukuhin ng mga OFW na lalabas ka na, lalabas ka na, lalabas ka na. Ilang beses ka nang lumabas, sa loob ka pa rin. Saan ka pa lalabas? Lalabas ka pa puntang Muntiba? O lalabas ka kasi malaya ka na? Which is which? Ma'am, ano kung gusto niyong sabihin sa mga supporter daw niya na kayo daw po ang unang lumapit sa kanya, si Francis Mangusin, at kayo daw po ang unang humingi ng tulong? Hindi, wala siyang binigay sa akin tulong wala siyang binigay na tulong sa akin kasi hinamon nga niya ako ng Mayaman Challenge. And I have all the proof kung paano niya ako hingian ng pera. Pero hindi po totoo na nagtrabaho kayo sa kanya at siya daw po yung boss niyo? Hindi po ako nagtrabaho sa kanya at all. Yes, true, tinawag ko siyang boss nung una. Kasi yun naman yung normal na tinatawag sa kanya ng mga tao kahit matataas na tao eh. Boss. Ma'am, yung sa una nating interview, tapos pinost siya sa social media, nag-send din sila ng mga pictures saka yung sa YouTube na yung namimigay kayo ng bigas sa Tondo. Yung challenge Yes. ko si Aaron Clavio. Kayo na ho galing yung tulong na yun. Sa akin pa po So yun. hindi ho sa kanya galing yun. Hindi po. Sa akin na po yun. Yung Arnold Club na yun, akin na pong bigas yun. Akin na po, ako na po nagbayad sa kalabasan nun. Na cash ko binigay sa kanya at chine-checking niya doon sa kinukuhanan niya ng kalabasan. So sinasabi niyo, ma'am, si Francis Leo o aka Mangusin, scammer. Yes! Kaya po kayo naman Walang spiritual wonder boy na tinago ng anak ni Makoy. Pero merong scammer boy nandun, nagtatago sa loob ng kulungan. Ma'am, paano niyo po kukumbinsihin yung mga naniniwala pa sa kanya? Kayo, nung panahon na yun, kayo naniwala din sa kanya. Paano niyo sila kukumbinsihin? Sa akin, hindi ko na sila makukumbinse. Kasi katulad ko nun, kahit may mga nagpapaalala na sa akin, naging bulag ako. Kasi ang binudol niya ay ang emosyon ko, kaya naibibigay ko ang lahat. Ganun din po ang nangyayari dun sa mga naniniwala ngayon. Kaya hindi ko po alam kung paano kayo maliliwanagan. Basta ang masasabi ko lang po,
makiramdam kayo and research. Sabi ng mga supporter niyo, ma'am, kay Francis Leo lang daw kayo yumaman. Ano pong sagot niyo rito? Hindi naman ako hindi naman ako mayaman. I'm not proclaiming mayaman ako. Pero sapat ang pamumuhay ko para masunod ko ang gusto ko. So hindi ko kayo nagkapera kay Francis Leo? Hindi, ako pa nakuha ng pera eh. Tsaka paano ako makakakuha ng pera sa taong walang pera? Since day 1 na nakakulong. Ma'am, kailan kayo nagising? Na kayo pala yung niloloko na? November. After namin, talagang gising na November. After namin pumunta ng Cagayan kasi may nalaman ako doon. Ano po yung nalaman niyo, ma'am? Na Kasi pinapunta niya ako sa isang bahay na pinagpanggap niya na kanya. Ngayon pagdating ko doon sa bahay niya, nahuli siya ng tawag. May nakakwentuhan na ako na member ko pala na kapitbahay ng bahay na tinuturo niya. Na ang sinabi niya kanya yun, hindi pala nagtago lang pala siya doon ng 2 years nung nagtago siya sa mga utang niya sa casino. yung bang mga hinto, na ganyan dinideclare, totoo po ba yun sa inyong pagkakaalam? Hindi kasi hindi ko naranasan, hindi ko nadama yung ginto, pero pinangako niya sa akin yung Ferrier. Kaya nagtaka nga ako sa kanya, nasa Puerto lang Cagayan ang ginto. Nung lumubog ang Cagayan, natakot ako kung ano na nangyari sa ginto. Kasi wala naman talagang ginto. Kiniklaim niya na Marcos siya, ma'am. Ano pong panawagan niyo sa mga Marcos family para matapos na po yung pagpapagayag Yes. na Marcos po siya? Okay, una pa lang, sinabi ko na sa kanya para matapos ang issue na yan kay Norman Mangusi, DNA. Magpa-DNA ka, kung hindi pumayag ang mga Marcos, magpa-DNA ka ng mga tumayo mong magulang. Kasi kung si Manong Gilbert, yung tatang niya, ay nag-negative na anak siya, may posibilidad na Marcos ka. Pero pag nag-positive, tapos na kasaysayan mo sa pagiging Marcos mo. Sinabi ko sa kanya yan, at sa Marcos family po, ako po ay nananawagan sa inyo na gamit na po ang ating ginagalang na dating Presidente Ferdinand Marcos at ang kanyang kapatid na si Pacifico Marcos. Gamit na po, nagiging way na po ang paggamit niya ng Marcos sa pang-i-scam, sa pangako ng mga ginto, sa pagsasabi ng mga ari-arian. At minsan niya rin ikinuwento na siya yung bata na gustong ipapatay ni Imelda Marcos na tinago. Doon niya po ako nakuha sa kwento na yon. Ma'am, ano po yung ipinangako sa inyo na maliban doon sa dodoblihin niya ang pera ninyo? Ano yung pinangako niyo sa inyo na mukhang hindi ko natupad, kaya ako tayo nandyan? Ano po yun, ma'am? Yung babayaran niya ako, uhulugan niya ako. Doon sa utang. Sa noong November na hindi na natupad at umiwas na siya sa akin kasi yung huling-hulog niya 80k cash. Kinuha ko sa BGMP, yung check na 80k. Yun ang huling-huling binigay niya sa akin. Na yung 80k na yon, kapatid, bilhin mo ako ng ganito, ibigay mo muna kay Yama yung ganito. Na umabot lang ng 40k. Ma'am, sa politika, meron po ba siyang pinangako sa inyo? Yes! Ano po? Ang sinabi niya sa akin, sa politika, ay magtatayo ng party list na dati second nominee na mag-first nominee na ako. Kaya lang yung sinabi niya sa akin na 70% sa aking kapatid, 30% sa'yo, umayaw na ako kasi alam niyo kung bakit. Kasi kung papasok ka ng politika, walang cut. Itulong mo sa sambayanan. At never po akong papasok ng politika at all. Sana noong pa. Ma'am, sa tingin niyo, paano siya nakakapag-communicate pa? Kaya nakakulong yung posisyon. Kasi nga meron nga siya eh. Meron din naman siya pag-amin na nagbabayad siya ng 100k eh. Saan po? Sa BGMP. Nakakagamit siya ng cellphone? Yes. nakaka-gadget, Yes. May Kaya nga pang- nakakapag-online pa siya, nakakapag-video call pa siya. Meron po ba tayo pwede pangalanan ng BGMP na ginagamit na ginagamit ng telepono? Wala siya, hindi siya nagda-drop ngayon. Ano sinasabi, nagbabayad siya sa warden. Pero nung sa kabila, nakakulong na po. Pero mapatuloy pa rin yung kanilang pamimigay ng bigas. Sino-sino po ba yung mga nasa likod nito na pinagpapatuloy yung sinasabi na simulan niya ng pag-i-scam? Pwede nyo ba yung bigyan ng pangalan? Yung mga nagpapatuloy sa pag-ingi sa mga OFW? Si Dong Matalan, ang kasi sa kanya pinapadala ang pera, siya mismo nagpi-PM. Kinukuha nga niya yung emotionally, yung, alam mo kasi ang mga OFW, yung mga makabayan yan eh. Hanggat tutulong, makakatulong at tutulong yan. Kinuha niya yung emotion ng mga OFW na to para sa pagtulong sa sambayanan. Ma'am, yung po mga OFW, di ba sabi mo na doon sa post mo, may mga kopya kayo ng mga donation. Yes. Pwede nyo kami bigyan ng kopya. Yes, of course. Kapag this coming Thursday, magpapahid kayo ng kaso. Sino ang kakasuhan nyo sa Thursday? Si John Chatano. Ano po ang kasong bibigyan nyo sa inyo? Lydel? Ano pa ba?
Basta marami, may mga isinampapang iba eh, yung abogado ko, dahil hindi ko muna pwede titakin dito. Pero bibigyan ko kayo ng kopya once na kayo lang. I-cover namin kayo, ma'am. Yes, okay po. Ako ng media advisor. Okay po. Ma'am, pwede ano yung evidence mo? Parang pakita mo lang na. Saka yung mga video, Ito. ma'am. Wala, ma'am. Wala. Ipang natin. Wala. Saka yung mga video. Ito yung mga evidence. Marami siya. Maganyan lang, ma'am. Ganyan lang, ma'am. Pwede mo natin yung ma'am yan. Mga pinirmahan niya mismo. Isa lang yan, ma'am. Marami. Pero ma'am, dalawa ma'am, para mas mayabang na din. Ang dalawa. Hindi, ganun dalawa. Huwag-huwalayin mo lang, ma'am. Parang ganun lang, ma'am. Yan. Ayusin mo nga. Ayusin mo. Pero ma'am, ganun lang. Susuos na natin. Yan. Ganyan lang, ganyan lang. Ayan. Marami siya. Yan. Okay lang yan. Meron po ba kayong check dyan na pwede ipakita? Oo, yun. Hindi, yung check-in na to, ito yung nirelease niya. Pati Yung yung- pinag niya sa akin. Pakita niyo. Teka lang, wait, hanapin ko. Ito yung ebidensya nila actually. Ebidensya ko rin naman. Ito lang nilatanggap ko, walang 12M, no? 800,000, sahod pa niya sa YouTube. Yan ba may pera? Sobra. Evidence. Ayan. Kaya ma'am. Ayun, kwento ng check niya. Binayad sa inyo? Binayad sa akin 800,000. So, nasa ng 12M dyan? Yung 800,000 na nauubos din sa kanila kaunti-unti. Kaunti-unting kuha. At may mga listahan po kami. Alam niya yan, kada dalaw ko sa kanya 100K pinakamababa, 50K na galit pa siya. Ang pinakamalaki 300K. Ayan, ito po lahat ng inilalabas ko ay may ebidensya. Ang lahat po ng inilalabas ko ay may patunay. Nagtatago kasi kayo sa puntilya ng mga supporter nyo na nabubulagang pa ngayon. Yung mga supporter nyo na hindi ako personal na kilala at inusgan ako ayon sa nilalabas ng bibig nyo. Tatanungin ko kayo sa mga supporter na lumabas sa akin, nakasama nyo ba ang isang Norman Mangusing o FLL? Ako po, nakasama ko ng Facebook. Para husgahan nyo ako. Sana makalkal kung sino talaga si Norman Mangusing. At ang mga biktima po niya, huwag po kayong matakot na lumantad ngayon. Ito na yung pagkakataon na makuha natin ang hustisya sa ginawa niya sa atin. Yung nasa Baguio, na biktima, welcome po kayo sa Australia na 100K Australian dollar, nagbigay na rin po ng pahayag. Huwag po kayong matakot. Basta nasa katotohanan lang po tayo at may purong ebidensya, tutulungan ko buhay. Maraming salamat.